Welcome to the City of Angel. Ako, napaka-init na naman po, napaka-araw na naman po. Siyudad ng Angeles. May bumabati sa inyong isang mapagpalang araw. Pinagpala tayo ng pinagpala ang siyudad ng Angeles. Isipin nyo nga po, yung iba bumabaha doon sa mga ibang lugar dito, pero ang Angeles are blessed, pinagpala, mataas yung lupa, kaya kung ano man dinadanas natin ngayon sa buhay dito sa siyudad ng Angeles, tumingin po tayo doon sa mga kapatid po natin sa dinadanas nila. We are blessed, at tulungan po natin sila kung ano po ang kanilang dinadanas po. At meron na rin pong nakapanood sa inyo tungkol dun sa winika nung Chinese ambassador tungkol dun sa pagkasabi niya. Nagkaroon yata ng mga argumento, mga salita, parang war yung nangyari, no? Kung saan nagbabala sila na unang first, hindi nila pababayaang umusad ang racket nga, yung racket na first hindi nila hayang umusad, manguna, at saka pangalawa hindi rin. So ibig sabihin walang puwang bago pa man umano, is parang sinasabi nila na sila ang mauuna. Ang sinasabi nila is yung hydrogen kayang lahat sa isang 15 minutes lang, isang kontinente ang pwedeng mabura. Pero wag po tayo magpadala sa takot na yun na sinasabi ng China. So hindi ako nag-ikayat para magalit sa kanila na no, pero andito po ako para magbigay ng kapayapaan at pag-asa na huwag tayong padadala sa takot na yon. Yung iba sa inyo siguro nakapanood na nun, no? Pero huwag tayong magpadala sa takot na yon. Pagkos tumingin tayo sa Biblia, sabi nga ng Panginoon, do not be afraid. Lagi niya sinasabi dun sa Biblia, akin nang napagtagumpayan ang sanlibutang ito. Ang sumasa iyo ay higit sa sanlibutang ito. Pagkat ang Panginoon sumaatin nung siya'y ating tinanggap. Kaya wala kang dapat ikatakot. Ang dapat natin gawin is manalangin palagi. At yung Panginoon laging nandyan, lagi siyang sumasa atin. Tumingin ka sa lahat ng bagay, God is everywhere. Tumingin ka sa langit, si Lord. Tumingin ka sa puno, si Lord. Tumingin ka sa lupa, si Lord. Kahit yung building na yan, saan ba galing yung materialis niyan? Di galing din sa earth. Lahat nandyan si Lord. God is everywhere. Kaya yung sinasabi nila na 15 minutes lang, isang kontinente pwedeng mabura, sabi nga ng China. Pero magbabasihan natin sa Revelation, bago maganap yun, hindi mapapahintulutan ng Panginoon yun kasi rapture, kailangan muna ng rapture, salubungan sa langit. Sinasabi nga sa Revelation, may natutulog, may gising, may araw, may gabi. So lagi tayong maghanda kung mangyari man yun, yung bagay na yun. Siguro pagtapos ng 7 years tribulation, pagbaba ng Panginoon, mamumuno siya ng 1,000 taon po para pamunuan, ayusin yung sanlibutan. Binibigyan niya pa rin ng pag-asa yung mga matitigas na ulo. Yun po, nakabase po sa Biblia yan, kung babasihan po natin sa Revelation. Ngayon po siguro yung sinasabi nilang ganon na nasusulat din naman, aatakihin daw yung Israel pagkatapos ng 1,000 pamumuno ng Panginoon.
Siyempre, ikukulong yung kaaway. So, pakakawalan, magkakaroon ng final battle, Armageddon, no? Ay hindi po natin masabi kung yun ba ay spiritual na labanan o may physical ba na labanan, may gagamiting mga gadget o kagaya ng mga nuclear, hydrogen. Pero kung titingnan po nating Revelation, makikita doon nasunog sila sa lupa, nasunog yung mga kaaway ng Panginoon, yung si Lucifer, no? Pre, gumagamit din sila ng hindi magandang bagay, gumagamit ng tao, ganun, no? Pero wag tayong mawala ng pag-asa. Sumasa atin ang Panginoon. Siya ang ating pag-asa, siya ang liwanag. I am the light of the world, sabi nga ng Panginoon. Sa Kanya tayo tumingin, siya lang ang ating kalasag. At muli din naman po ako nag-iiwan ng mensahe sa inyo, nagsasabi sa inyo, tayo maging anghelenyo. Kung ikaw man na Ilocano, Bisaya, Tagalog, Kapampangan, di aksidente nga napadpad ka sa syudad ng Angeles, di kayo may panawagan, di kayo maging anghelenyo. At ako'y nag-iwan muli ng mensahe sa inyo, at ako'y anghelenyo, nagpaghatid ng mabuting balita ng kaligtasan. Anghelenyo for Jesus.